Hi, good morning, good morning! Manang Leads here for another video. Sorry kung hindi ako nakapag-upload ng ilang araw. Super busy lang po. Pero don't worry, for today's video, we are going to talk about the PAW service na tinatanong nyo sa akin dati kung naghahandle ba ito ng annulment. So, yun yung tanong. Naghahandle ba ang PAW ng annulment? Ang sagot ko doon, guys, yes. Pero, case-to-case basis po yan, hindi lahat hinahandle. Ito yung mga rason na bakit nag-handle ang PAW ng annulment. Kasi hindi kasi special cases kasi yan, as I have mentioned on my previous vlogs. Hinahandle lang nila kung delikado na ang buhay ng isang partner. Like for example, drug dependent na siya, nasa bilangguan, at saka, excuse me for my word, pero baliw na yung isa. Yung nasiraan ng bait, kumbaga. Yun yung mga dahilan kung bakit hinahandle ng PAW ang isang annulment. Tapos, syempre pwede namang basta maghiwalay lang, 'di ba? Na hindi na kailangan ng annulment. Pero kasi kapag gusto rin nung yung well ang tawag na yung matino na partner na maging legal na yung pag-separate nila, karapatan din kasi niya yun, human rights niya yun. So, pero as sinasabi ko, case to case basis ito, hindi lahat. It is not a privilege, kumbaga, na basta na lang i-cater ng PAW, hindi po ganun yun. So, nabanggit ko na yung rason kung bakit sila napipilitang mag-handle ng annulment. Delikado na ang buhay nung isa, ganun. Tapos, nakikita na ng mga bata, hindi na healthy talaga, just to save yung alam mo yung welfare ng family, ganon. Kaya yung familya na yan na nag-a-avail ng PAW service, kasi nga 'di ba ang annulment mahal, 'di ba? Kung bakit nagpa-PAW sila, dahil walang pambayad sa private lawyer. Kaya iha-handle ng PAW 'yan. 'Yun ang isa pang dahilan, walang pambayad sa attorney. Aside from, pasok sila dun sa mga rason. Yun, nabanggit ko yung welfare ng family, lalong-lalo na yung mga kids. Ang pamilya na yan, dapat may record sila sa DSWD na ganito talaga yung setup ng family na yan, yung pinagdadaanan ng family na yan, ganyan. Kasi ang DSWD, nasa record nila lahat yung mga, kung anong history ng isang pamilya, lalong-lalo na kung may tawag nito? Alam mo yung hindi normal na takbo ng pamilya, yung may mga problema, ganun. May mga offices kasi, ang DSWD office kasi, may mga record sila ng ganyan. Katulad sa akin, may special child ako, yung bunso ko, may record sila dyan. So, kapag may mga assistance na kasali ako doon. I can claim, or yes, I can apply for any assistance kung may available, ganon. So, dito sa case na to, syempre kung mag-ask ng assistance yung partner nung alimbawa, gusto niyang legally separated, human rights na niya yun. So, hindi natin siya mako-question. Yun, guys. So, may friend ako na working siya, professional siya, na pinrases sa PAW ang annulment niya. Nabanggit ko yan dati, di ba? Pero, iba naman ang case niya. Dahil working siya, pero pasok siya dun sa ibang mga qualifications, nagbayad siya sa psychologist, which is almost 50,000 pesos. So, di ba, mahal pa rin? Mahal pa rin, guys. Almost 50,000 pesos, mahal pa rin yun. Pero syempre, afford naman niya na magbayad ng ganun. Kahit na yung mga other fees na lang ang mawala sa kanya. At least, kasi syempre, maging honest naman na tayo, kung kaya natin naman, kung magkano yung kaya natin, rin natin. Kasi kapag humihingi tayo ng tulong, mag-counterpart din tayo, ganun, di ba? Maliban kung walang-wala talaga,
yun guys, yun yung alam ko tungkol sa pag-handle ng pau ng annulment. Alam ko parang bitin, pero siya, total nagfo-focus na rin lang tayo sa annulment na to. Dadagdagan natin yung pagre-research natin para mas dadami yung i-share ko sa inyo, ha. Basta wag nyong pababayaan yung channel ko, support lang. Okay? So, yes, yan lang muna sa ngayon. Asahan nyo na may susunod na upload ulit ako. Okay? Salamat ng marami sa mga nanonood sa akin lagi. And ingat-ingat lagi. Pandemic pa rin kasi. So, siya. Maraming salamat. Bye-bye.